Kumusta, mga kaibigan? Ngayon ay pag-uusapan natin ang isang comedy drama film na tinatawag na Meet Bill mula taong 2007. Nais ko kayong bigyan ng isang magandang karanasan sa panonood. Ang kwento ay umiikot sa isang 40 anyos na lalaki na si Bill, na hindi masaya sa kanyang hitsura, sa kanyang pamilya, asawa, trabaho sa bangko, at sa kanyang buhay sa pangkalahatan. Isang araw, isang binatilyo ang tumakbo papasok sa banyo ng paaralan at nakiusap na huwag siyang ipahuli sa punong guro. Mabilis niyang itinapon sa inidoro ang laman ng mga sachet. Hindi siya isinumbong ni Bill. Ilang sandali pa, ipinaalam ng punong guro kay Bill ang tungkol sa isang mentoring program kung saan maaari siyang maging tagapayo ng isang estudyante. Nais magpasalamat ng binatilyo at palihim siyang binigyan ng ilang dolyar, ngunit tumanggi si Bill. Mahalaga si Bill sa paaralan, siya ang nagpasimula ng isang kapilya roon at nangangarap siyang maging alkalde balang araw. Isang araw, aksidenteng nasample ni Bill ang kanyang asawang si Jess habang ito ay nakikipag-usap sa isang lokal na mamamahayag na si Chip Johnson. Napansin ni Bill na masyado itong close sa isang lalaking ngayon lang niya nakilala. Si Bill ay nagtatrabaho sa bangkong pagmamayari ng kanyang biyenan, pero walang sino man ang tumatanggap sa kanya ng seryoso. Pangarap niyang magkaroon ng sariling negosyo ng donut at inalok niya ang kanyang biyenan na mamuhunan sa isang franchise. Tumanggi ito, sinabing hindi siya kumakain ng donut at ang mga Amerikano'y umiiwas na rin sa carbohydrates. Dahil dito, napilitan si Bill na gumawa ng lihim na paraan. Tulad ng ipinangako ng punong guro, ipinadala kay Bill ang isang estudyanteng kailangan ng gabay, ang parehong binatilyo mula sa banyo. Ngunit tumanggi si Bill na sumali sa programa dahil ayaw niyang alagaan ang estudyante. Pag-uwi niya, naabutan niyang nakikipagharutan si Jess sa telepono at napagtanto niyang may plano itong makipagkita sa kung sino man habang siya ay nangangaso kasama ang kanyang biyenan. Dahil sa stress, kumain si Bill ng tsokolate kahit ipinagbabawal ito ni Jess. Nagsinungaling si Jess tungkol sa kausap sa telepono, sinabi niyang nanay niya ito. Samantala, si Bill ay nakatanggap ng tawag tungkol sa prangkisa, at nagsimula namang magselos si Jess, nagtatanong kung sino ang kikitain niya kinabukasan. Napanood ni Bill ang ulat mula sa paaralan at nahiya siya sa kanyang tiyan na makikita sa litrato. Napagtanto niyang may problema nga siya sa kanyang pangangatawan. Kinaumagahan, binanggit niya sa kanyang asawa ang ideya ng pagnenegosyo pero umaasa si Jess sa kanyang ama pagdating sa pera, hindi sa kanyang asawa. Nabuwisit si Bill kay Chip Johnson. Ginupit niya ang larawan nito sa magazine at ginawang biro, pati na rin ang larawan ng kanyang asawa. Hindi natuwa si Jess at sinabing 3 estudyante ang naghihintay sa kanya sa ibaba at kailangan niyang ipasyal ang mga ito sa paaralan. Hindi natuwa si Bill pero ipinakita pa rin niya sa mga bata ang pasilyo, pagkatapos ay nagtungo sa isang business meeting. Inaprubahan ng mga Whitmans, ang mga may-ari ng prangkisa, ang deal ngunit gusto nilang makilala si Jess dahil siya ang may hawak ng perang gagamitin sa negosyo. Lumabas na kilala at iginagalang ng lahat sa bayan ang kuya ni Bill. Tinanong siya kung bakit hindi niya sinabing ayaw niya talaga sa pangangaso. Ipinaliwanag ni Bill na kailangan niyang magkunwaring gusto niya iyon dahil sa kanyang biyenan na siyang nagbabayad ng lahat ng kanyang gastusin. Bago ang pangangaso, naglagay si Bill ng camera sa kanilang kwarto. 2 estudyante rin ang isinama sa pangangaso, kahit ayaw ni Bill. Nang tumanggi ang aso na kunin ang pato, napilitan siyang siya mismo ang humila nito. Pagbalik nila sa bahay, agad niyang tinakbo ang camera at itinago ito sa ilalim ng kanyang jacket, pero ikinagulat niya ang kanyang nakita, totoong niloloko siya ni Jess kasama si Chip at pinagtatawanan pa siya. Galit na galit si Bill at hindi alam kung sino ang uunahin, si Jess o si Chip. Sumugod siya sa kusina at ipinakita kay Jess ang camera. Ngunit mayabang itong nagsabing bawal pakialaman ang pribadong buhay. Hiningi pa niya ang tape kay Bill. Samantala, nag-uulat si Chip mula sa ospital, matapos siyang saktan ni Bill, na ngayon ay nasa istasyon ng pulis. Nagustuhan ng mga estudyante si Bill at nakita nila sa kanya ang isang tunay na tagapayo. Tinanggap nila siya ng may palakpakan. Ayaw rin nila kay Chip na sinungaling. Nangako ang batang lalaki na tutulungan niya si Bill sa problema niya kay Jess. Pumasok ang isang empleyado sa opisina ni Bill at sinabing ang video ng kanyang asawa ay ipinadala na sa lahat ng empleyado sa bangko. Nalungkot si Jess, hindi para sa sarili kundi para sa karera ni Chip. Nagpunta si Bill sa bahay ng reporter at pinutukan ito ng armas. Si Chip ay nagkukulay ng buhok at nakiusap na huwag siyang lapitan. Pero nawalan ng kontrol si Bill, binugbog muli ang kalaguyo ng kanyang asawa, at muling na-i-broadcast ito, ngayon mula sa kulungan. Nagpunta siya sa bahay ng kanyang kuya na si Paul at inimbitahan siyang lumangoy. Dati siyang mahusay lumangoy pero ngayon ay halos hindi na magkasya ang lumang swimming trunks niya.
Nakatulong ang paglangoy upang lumino ang kanyang isipan. Hiniling ng kanyang biyenan na ayusin ni Bill ang problema nila sa pamilya at magpakahinahon. Nang namimili sila ng lokasyon para sa tindahan, nagsinungaling si Bill na hindi pa niya mare-reschedule ang meeting nila ng asawa niya. Dahil dito, nais ng mga Whitman na makita na lang ang bangko kung saan nagtatrabaho si Bill. Nandoon na sa opisina ang batang lalaki, at may isa pang babae na nagrereklamo dahil hindi siya isinama sa pangangaso, na tinawag niyang diskriminasyon. Nagustuhan ng bata ang pakikipag-ugnayan kay Bill, ang strange banker. Nagpunta sila sa tindahan upang bumili ng bagong swimming trunks para kay Bill. Iminungkahi ng estudyante kay Bill na pagselusin si Jess upang muling mapalapit ito sa kanya. Bumili si Bill ng binoculars para manmanan ang kanyang asawa at si Chip, pati na rin ang ibang babae. Muling bumisita sa kanya ang estudyante, masyado raw maingay ang magkasintahan at napagtanto ni Jess na pinapanood sila ng kanyang asawa, lumilitaw ang tiyan nito mula sa mga palumpong. Kinuha ni Jess ang mga damit ni Bill, inilagay sa isang garbage bag, at sinabing nakita niya ito sa mga damuhan kasama ang kaibigang binatilyo. Nagpasya si Bill na magpakulay din ng buhok, baka gusto ni Jess ang ganoong estilo. Patuloy siyang naglangoy, at kahit nasa pool ay sinasabayan siya ng estudyante. Habang nakaharap sa salamin, naisipan ni Bill na ahitin ang buhok sa kanyang dibdib. Pero isang hindi inaasahang bagay ang nangyari, binuksan niya ang isang tsokolate bar, ngunit imbes na kainin ito, itinapon niya ito sa basurahan, kasama ng iba pa niyang mga matatamis na pagkain. Ngayon, plano ni Bill na baguhin na ang kanyang pananamit. Inalok ng kanyang batang kaibigan na maghanap ng girlfriend para kay Bill, upang magselos si Jess. Handang bayaran ng binata si Lucy ng $100 para gumanap bilang kunwaring kasintahan. Nag-alinlangan si Lucy, lalo pat sinabi niyang kasalanan din ni Bill ang lahat. Sa huli, nakahanap si Bill ng mga damit na maayos tignan sa kanya. Preskong presko, dinalhan niya ng regalo si Jess. May family dinner sila ngayong araw, pero agad siyang nawalang gana nang sabihin ng kanyang biyenan na ang sauce ay gawa sa acorn. Bigla na lang sumigaw si John, kapatid ni Jess, at sinabing wala siyang utang na loob, ibinigay na nila ang lahat kay Bill, pati ang trabaho sa bangko ng pamilya. Sa hindi inaasahan, pinagtanggol siya ni Jess. Inanunsyo naman ng kanyang biyenan na tatakbo siyang alkalde at lahat ay dapat umasta ng maayos simula ngayon. Hindi niya alam na may video online ang anak niyang si Jess, at mismong si Bill ang gumawa nito. Inimbitahan ni Bill si Jess na magkape. Dumating si Lucy, na pumayag ng gumanap bilang girlfriend, at sinimulang lambingin si Bill. Bigla na lang nagkwento si Bill tungkol sa kalakihang kita sa donut franchise, pero mas inaalala ni Jess ang video na pinanood na ng milyon-milyong tao. Naghihintay si Chip sa labas ng bahay ni na Jess. Nagtaka si Jess kung kamusta na si Lucy. Patuloy si Bill sa paglangoy, at unti-unting nagising ang kanyang kompetitibong espiritu. Si Lucy, na nagpapanggap bilang asawa ni Bill, ay sumama sa kanya sa isa sa mga tindahan ng Whitman. Samantala, isinawsaw ng binatilyo ang kanyang daliri sa icing, na ikinainis ni Ginang Whitman dahil kailangang itapon ang buong timba. Bilang ganti, inalok ng binata si Lucy na tikman ang tsokolate. Sa counter, nakasalubong nilang tatlo ang isang masamang customer. Ipinagkatiwala naman ng biyenan ni Bill sa kanya ang pagpapaputok ng Furry Works para sa family picnic. Sumama ang kanyang mga kaibigan upang bumili ng paputok. Pagkatapos ay nagtungo sila sa tindahan at nagkasayahan. Mas nagustuhan ni Paul si Bill na loser at ngayon ay ayaw na niya itong patuloyin sa bahay, kaya nagpasya si Bill na matulog sa bakuran sa loob ng tent. Mukhang komportable na si Bill sa pagiging mataba at ngayon ay gusto na ring ahitin ang kanyang mga braso at binti. Sumilip si Jess sa opisina ni Bill at nalungkot nang makita si Lucy roon. Nais sana niyang ayain ang asawa, pero nagbago ang kanyang isip. Iminungkahi ng binatilyo na mag-party sa tent. Inimbitahan ni Lucy ang kanyang kaibigan, at lahat sila ay nalasing. Nagpakitang gilas ang kaibigan at inaakit si Bill, pero nauwi ito sa masamang pangyayari. Dumating ang lahat sa picnic, pati na ang mag-asawang Whitman na sinamahan ng isang pulang buhok na babae. Naroon din si Chip. Bawal lumapit si Bill ng 50 metro kay Chip, kaya hinatak siya ng mga gwardya papunta sa paradahan. Nais ni Bill na magmaneho sa paligid, ngunit dahil sa mga itik na tumawid sa daan, nabangga siya. Pagkababa niya ng kotse, biglang pumutok ang mga paputok, na sumire sa picnic at umagaw ng atensyon ng lahat. Habang sugatan, naglakad si Bill sa kalsada at sinundo siya ng binatilyo at dinala sa ospital. Samantala, nag-e-enjoy na si Lucy kasama ang binatilyo at ibinalik ang lahat ng perang ginastos nito sa kanya. Sinabi ni Lucy na hindi niya kailangan ng bayad para maging kaibigan, pero pinaalalahanan din niya itong magkaibigan lang sila. Bumisita si Jess kay Bill.
Galit na galit ang kanyang ama at ayaw nang tumakbo bilang alkalde dahil sa iskandalo. Pero si Bill, wala na siyang pakialam. Pagod na siyang magpa-impress sa kanyang biyenan. Sinabi rin ni Jess na nagulat ang mga Whitman nang malamang siya ang totoong asawa ni Bill, hindi si Lucy. Inalok ni Jess si Bill nang sakay pauwi pero tumanggi ito. Sa huli, pinuntahan ni Bill ang kanyang biyenan at hiniling na magbitiw na ito. Sinabi rin niyang para sa kanya, ang pangangaso ng walang kalaban-labang hayop ay isang kasuklam-suklam na gawain. Hindi nasaktan ang kanyang biyenan, at sinabing gagawin rin niya ang ginawa ni Bill kay Chip kung siya ang nasa kalagayan nito. Nagpunta si Bill sa mga Whitman. Naroon na si Jess, na naayos na ang lahat ng papeles, na para bang umaasang may salba ang kanilang kasal. Ngunit inamin ni Bill na handa na siyang isuko ang prangkisa. Kung gusto ni Jess, maaari siyang magpatuloy mag-isa. Ayaw na niyang magbenta ng donut o umupo sa bangko. Pero higit sa lahat, ayaw na niyang maging alipin ng kahit sino. Dapat na silang maghiwalay. Inalis ang banner, at ipinagbenta ang kanilang bahay. Binisita ni Bill ang binatilyo at pinaalalahanan siyang huwag magpanggap bilang ibang tao. Dahil darating ang panahon, mapapagtanto niyang malayo na siya sa pangarap niyang buhay. At si Bill, papunta na kung saan man, handa na siyang magsimula muli ng bagong yugto ng kanyang buhay. Ang ganda ng aral na mapupulot sa pelikula natin ngayon. Maraming salamat sa panonood.